Hindi po dami ng benta ang habol namin palagi. Ang gusto namin, pagka bumili ka sa amin, gusto rin namin sa inyo kung paano kakita sa negosyong to. Sa amin naman, kahit masunog mo yung RO pump ko, sir, may bypass system kami. You can still use the machine, even though sira yung motor. Ang pinagkaiba nga lang po, itong water station, malakas to kapag summer. Ang laundry naman po, lumalakas pag tag-ulan at humihina pag summer. Bali, ilang panel yung nilagay mo rin, sir? 20,000 kilowatt po yun, sir. Ang yellow po kasi, ito para may idea din kayo. The more na lumalaki po ang kapasidad niya, mas naging efficient siya sa kuryente, nagiging matipid. Sa warranty naman po, sir, we have 1-year warranty. Lifetime service warranty tayo sa lahat ng parts natin. Isa pang gusto ko malaman, yung maintenance. Basic naman po maintenance niyan eh. Halos wala. Pagka nag-branch ako, sir, yung quality ng services namin mapapabayaan. 13 years old ako nung first bill ko ng water stations eh. Santa Ana, Cagayan pa, police pa yung transaction ko. Thank you po sa pag-recommend, sir. Kung ang hanap niyong negosyo po is water station, ang water station po isa sa pinaka-in-demand na negosyo ngayon. Dahil unang-una, ang negosyong tubig po, wala naman po kayong binibiling iba pang produkto. Kasi natural resources po yung ginagamit natin. Sabihin natin na small mining business to. Kasi natural resources eh. So anything na natural resources na ginagamit nyo to produce a money is actually sa mining business. Sa water station po, puhunan po natin if you're talking about the container. Kasi yan naman usually kapag refilling station. Ang puhunan po natin dyan kapag package 9, piso na lang po yung laman. Ngayon, yung value ng tubig po na yan, nasa inyo po kung magkano nyo ibebenta. Kayo na ang makakakompute kung magkano yung magiging revenue nyo. Kasi ganito yan eh. Kahit sinabi ko sa inyo, piso puhunan sa isang container. Sir, paano naman yung pasahod ninyo? Yung manpower ninyo? Yung kuryente ninyo? Renta nyo sa pwesto? So kung hindi kayo magko-compute din regarding that, yung iba kasi nami-miscompute doon. Lalo-lalo na yung mga baguhan. So, sa amin naman po, lahat po ituturo namin yan. Kumbaga, para kayong bumili ng isang machine sa amin, pero yung service na ibibigay namin sa inyo is like a franchise. Kasi bit-bit nyo po yung pangalan namin. Hindi po dami ng benta ang habol namin palagi. Ang gusto namin, pagka bumili ka sa amin, gusto din namin sa inyo kung paano kakita sa negosyong to. Yun naman po ang target goal talaga namin. So, if you want to start a water station business, kung ako mag-recommend, I will recommend yung package 9. Bakit package 9? Kasi that is the high-end machine. Yan po ang pinaka-matipid, pinaka-efficient. Kumbaga lahat ng advantage nilagay ko na dyan for you to start a good water station business. So kung tatanungin nyo kung kumikita, kayo na po ang sasagot nun. Kasi nga, nagbigay naman po ako ng figures kung magkano yung puhunan sa isang laman. And once again, pwede nyo pong ibenta whatever you want. Ano po bang klaseng serbisyo ang gusto nyo? Yung serbisyo po ba ni sir ay pang 60 pesos o pang 30 pesos? Kasi always matter how much you wanted to charge for your business. Kagaya ko po, may presyo ako dyan, but this price is non-negotiable. Kasi this is the price na ibibigay kong serbisyo sa inyo. Kahit marami nag-i-install dyan, maraming nagkakabit, marami pong supplier din kagaya ko, I don't mind kasi ito yung presyo ko. And this is what service na ibibigay ko sa inyo. Doon tayo magkakatalo sa service. You can buy mura, you can buy whatever you want, may pera ka naman. Mabilis ko yung tawagan. Yun. Isa po yun sa advantage namin. Kaya po marami po ang client na nagpupunta rito to buy our products. If you really wanted to start the business po nito, yung lahat po ng sakit sa ulo nyo sa operation, tinanggal na po namin. Kasi ang nagpapasakit sa ulo mo, yung machine eh. Lalo pag ang customer mo, sir, umaabot ka na ng 300 customer, 500 customer sa isang araw, yung machine mo sira. Stress ka na niyan. How many families na yung galit sa'yo? Kaya marami ring tubigan na nagsasara. Dahil sarado po yung shop ninyo, sira yung machine mo. Yung mga container mo, pinaparefill sa ibang water station. So may chances na mawala yung mismong galon mo. Kasi yung machine mo lagi sira. Sa amin naman, kahit masunog mo yung RO pump ko, sir, may bypass system kami. You can still use the machine, even though sira yung motor. Before po ako mag-manufacture ng sarili kong water station po, isa po akong water station operator. Kumbaga, in-experience ko muna. Ano ba yung mga challenges nito? Tinrabaho ko muna to. For 2008 hanggang 2010, may water station ako. Sinara ko na lang po nito lang, pandemic. Pero yung pandemic time po kasi, kaya ko siya sinara because kalabang ko na po yung mga na-installan ko ng water station. So, kumbaga, nag-giveaway na ako sa kanila. So, kung tatanungin nyo kung kumikita, yes, kumikita. Kasi kahit computin nyo po, 700 bottles a day na binibenta ng isang water station ko. I-multiply nyo lang sa 35 kasi yun yung presyo kong tubig. 35 dito? No, sir. May price war dito. 15 nga dito, inabot eh. Sabi ko nga sa'yo, sir, ikaw ang masusunod sa presyo mo. Yung servisyo na binibigay ko sa'yo, hindi pang 15 pesos eh. Kahit mag-price war yung kalaban ko, I don't care.
Bilhin mo yung tubig ko or hindi, okay lang. May tamang tao at tamang market ng produkto ko. Kung hindi ikaw yon, may ibang taong bibili niyan na gusto yung serbisyo ko. Ganun po ako magnegosyo. Ako po, I don't encourage everyone na magnegosyo kayo tapos, dito kasi 30 pesos, gayahin na natin. Hindi ganun. Kasi paano yung pang-serbisyong ginawa mo, pang 50 pesos pala? Kailan ka pa ROI nun? Doon na may mislook ng ibang owner. Kung kumikita, bakit yung iba nagsasara? Sir, binigyan mo ng premium service pero ang benta mo 15 pesos. Ano na-expect mo, kikita ka? Di ba? So, ganun po yun. Ito po, ang negosyong to, you will dictate the price of your service. Kasi ang binabayaran sa inyo, hindi lang yung tubig. Wala nang value yung tubig Sabi ko nga, piso lang ang binabayaran sa inyo rito, serbisyo. Yun naman ituturo ko sa inyo kung paano yun. Tsaka napaka-importante sa negosyong to, marketing and management. Sa maintenance and everything, lahat naman po ituturo namin sa inyo. The system is fully automatic. Pag marumi po siya, mag-automatic cleaning. Sa water station business, kapag ito po ay summer, dumodoble ang benta nito. And technically, nasubok naman natin nung pandemic, lockdown, lahat, essentials po yan, hindi nagsasara yan. I think wala naman mangyayari ulit na second pandemic siguro. Ang point dito is, itong tubigan is nakita rin namin yung napakalaking potential pa nito sa market. Kahit marami nang nakatayo, as long as marunong yung nagmamanage, as long as marunong yung nagmamarket, hindi yan magsasara. Kahit masipag po kayo, kung yung staff ninyo is palaging umaalis, palagi kayong niloloko kayo, or hindi rin kayo marunong makisama sa tauhan ninyo, may posible pa rin malugi yan. Kunyari, decided na kami, package na yun. Kailangan na ba namin mag-down? Kung decided na talaga kayo at ginagawa na yung building, pwede na kayo mag-down para at least masimulan na namin yung machine na gagawin namin. The reason why we're requesting for the reservation, magkatrabaho kami, gagastos po kami. Pupuntahan namin yung site, magagawa tayo ng building layout, magla-laboratory na po yung tubig na gagamitin natin sa inyo. Yun po yung pinaka-start ng negosyo natin. Ngayon, tanong nyo kanina, paano ba yung laundry? Yung laundry po kasi, tsaka water station, really binds the two business. Parehas namang service. Ang pinagkaiba nga lang po, itong water station, malakas to kapag summer. Pero medyo bumababa ang benta kapag tag-ulan. Ang laundry naman po, lumalakas pag tag-ulan at humihina pag summer. So may pang-leverage ka sa negosyo mo. Meron kang isang negosyong lumalakas pag summer at humihina pag summer, at meron ka isang negosyo na humihina pag tag-ulan at lumalakas pag summer. Kagandahan pa rin yan, mga water refilling station kasi is meron tayong reject water na tumatapon. Yun po yung ginagamit din natin pang laba. Walang sayang. Ngayon po, may solar panel na rin po kami. Installed na rin. Yung mga solar panels po natin, yun, pwede kami sa installment sa solar. Supplier din po and manufactured po kami niyan. Sa solar naman po, meron kaming dalawang klase. We have hybrid and grid type. Yung grid type po, yan po yung nakadirekta po sa supply niyo ng kuryente. For example, 20 kilowatts yung nilagay ko sa bahay ninyo. Ang kailangan lang po ng bahay niyo is 10 kilowatts lang. So, saan napupunta yung another 10 kilowatts? Yung 10 kilowatts, binibigay niyo po yun sa supplier niyo ng kuryente. Sa gabi, wala po tayong solar. Yun naman po yung ibabalik sa atin ng supplier ng kuryente. Technically, pwede po masiro po yung babayar nyo talaga. Pero ina-apply pa rin sa supplier? Yes, ina-apply po natin yan. Kami naman na po magpa-process nun. Gagamitin nyo na talaga yung pera nyo. Kami na po yung mag-iintindi nun para sa inyo. Tapos yung tinatawag naman po natin na hybrid, may battery naman po yun. Ayun yung parang mayroon kang standby generator, pero battery po siya. Battery king. Yung mga supplies po namin ng solar is malakihan po talaga. Once again, kami po ang pinakamura sa market. Residential po ba? Kahit po, 4 na aircon yan, sir, hindi natin kukumpitin doon yan. Doon sa usage ninyo. Ilang kilowatt po ba yung nakukonsumo ninyo? Okay. Tsaka kami magre-recommenda sa inyo kung anong klase. Kung mga 300 kilowatt, magkano abuti ng Per day? Monthly? monthly? Sa common residential po, nasa 3.5 kilowatt lang yan. Ganun lang ba? Kunyari, mga 10 aircon. Rough estimate, nasa 20,000 kilowatts yan. So, okay ba yan kaysa sa generator? Magkano yung generator? Bumili ka ng genset, kalahating milyon din Gagamitin mo lang ang genset mo tuwing brownout. Ma'am, hindi naman palaging brownout sa inyo. Tumatagal din ba yan yung mga ano? 20 years, ma'am. May warranty ba yun? Warranty, ma'am, yes. We could give you an installment din naman kung gusto niyo. Kung naka-solar na rin po kayo, wala na kayo kung gastos Yung sinasabi kong pisong puhunan nyo sa laman, wala na, libre na Pag Solar na kayo. Saka wala kang problema sa brownout. Yes. Concern mo is brownout. Kami po dito, naka-solar po kami. Ito solar. Pero pagdating na tagulan, sir, paano yun? Basta may radiation po kaming nakukuha. Pag bibili ka ng solar, ma'am, make sure kumpanya yung binibilan mo. Ito po yung sa bahay ko. May application naman yan. Makikita nyo kung ilan yung na-harvest ko. Bahay ko to.
Ngayon kasi lahat ng aircon ko doon, 4 horsepower na malalaki. Doon sa garahe ko. Yung motor ko kasi ayoko naiinitan eh. Ang pumapasok sa akin, 7.7 kilowatt dito sa isa. Dahil kulang ako, may 0.5 kilowatt na nanggagaling sa Sempelco. Sempelco kasi dito eh. So nakakakonsumo ko ng 9.4 kilowatt. Dito sa kabila, nakakakonsumo ako ng 8.57. Sa kabilang side naman yan, nagpipid pa rin. Meron pa rin ng pumapasok galing Sempelco. Ibig sabihin, right now, yung solar power ko, kulang pa. Kasi pag binuksan lahat yung aircon ko, ang lalaki ng aircon ko kasi. 4 sa big bike, 4 sa loob ng bahay, na taga 4 horsepower to ah. So kung papatayin ko lang isang aircon doon, ako na yung magpipid ngayon. Ganun lang siya. So makikita mo, monitor mo dito sa app na to, kung ilan ba yung naibibigay ko sa Sempelco. Pwede actually ako yung maging supplier ng Sempelco ng kuryente. Bali, ilang panel yung nilagay mo rin, sir? 20,000 kilowatt po yun, sir. One-stop shop dito, no, kompleto. Meron kaming tubig, meron kaming laundry, meron kaming solar, meron kaming yelo, may tiny house, pati pan-deliver, may mga signages, damit, lahat ng hanapin nyo, meron kami. Ngayon, kung may mga iba pa kayong gustong iparating sa ibang bansa, pwede ko rin iparating yan. Kung gusto nyo talaga yung 7, then go for 7. What we could do is only suggestion. We never suggest something na hindi nyo magiging advantage yan. Kung talagang gusto niyo yung isa, walang problema. Nakita naman namin, compare namin, konti lang naman difference. Mas malaki ang savings ninyo actually when you're going to buy the higher package. Parang nabili niyo lang po siya ng wholesale. Ayun, dyan na kayo magdaan. Pagka i-install na nila, doon na lang kayo magbabayad. Yes. Babayaran niyo lang po kami once na turnover na namin yung unit. Maganda nga ma'am, mga 2, 3 kinuha mo niyan. Mas makakasave po kasi kayo pagka ganon. Pag tatlo magkano? 376 isa, sir. Pero kung nagtatlo kayo, 795 lang. 3 yun ah. 3 set yun. Pag dalawa, 575. O diba? Sabi ko nga sa inyo, pag dumarami yan, mas nakakatipid kayo. Magkano ang DP? Kalahati. Installment kayo, ma'am, no? Balik tayo sa 478. So, ang magiging down payment niyo po is 224. Kung ang plano nyo naman, since business nyo naman lahat yan, kung kikita naman po yan, di lalaki lalo yung fund niyo, di mas maraming time mamasyal, mas maraming time maglakwatsa, na hindi nasusugatan yung bulsa ninyo doon sa personal savings ninyo. Di ba? Kasi yon kinita yon ng chip in nyo lang. Kasi meron kaming monthly. May funds kami. Kumbaga may kanya-kanya rin kayong mga duties eh. Pero sa grupo nyo, pag namamasyal kayo, isang lang, chip in lang. Equally divided. Unahin muna ang tubig. Very promising yung negosyong to actually. Sa dami nyong yan, may metro naman po yan eh. So every dispense ninyo, mabibilang. Kung business ito ay pang korporasyon, mas maganda. Why? Kasi mas secured po ang corporate business. Yun lang, marami po kayong asikasuhin. Eh kayo naman po, naging magkaibigan kayo, hindi dahil sa negosyo eh. Diba? Magkaiba po kasi yung naging kaibigan dahil sa negosyo compare sa kaibigan bago magnegosyo. Mas secured ang corporation kasi yung mga assets and liabilities Hindi makukuha. Hindi makukuha, tama. Hindi pa naman 2 milyonan eh. Saka na lang po isipin yun pag nag-share na kayo ng tag-1 milyon. For example, sir, naglabas sa 1 milyon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 million for one corporation. Ano in-invest nyo? Nag-invest kayo ng resort. O yun. Pagka may-ari nyo yun, pinapalagay namin yung mga Facebook account para alam namin kung saan kayo talaga prior na i-assist. Kasi number 1 na contact namin po talaga is Facebook. Pagka may problema yung system, may problema yung machine, video call, doon namin ina-assist talaga. 1, 2, 3. Ito ang next step. Hindi naman pang negosyo yan, sir. Hindi. Hindi na pang bahay lang. Kasi pag pang ninegosyo mo, sir, mabibitin ka pag yan. Ang mangyayari kasi nito, meron ka pa yung water refilling, di ba? Yes, sir. Problema nito, yung kamag-anak namin, meron na noon. Ayaw mo namang kompetensyahin na yun. Ayaw ko yun. Meron akong freezer na nagkagawa sila ng ice, gano'n. Okay. Para sa amin lang, gamit ng mga workers ko, gano'n. Para di kayo nainitan. Ayan. At saka kung kailangan namin ng ice, meron na gano'n. Hindi ko tapos 7-Eleven. In other words, parang private For personal family. consumption. Yeah. Sana nandito yung misis ko. Kasi siyang naghahanap ng ganito eh. Yes, sir. That was last year, merong nagpunta na, meron kami niyan kuya, bibigyan ka namin. Yung, alam mo yung maliit na ice machine na ice cube lang. Bali yung capacity niyan, sir. Ito yung binibili nyo or yung isa? Ito lang. Kasi ito yung third one, di ba? Apo. So makikita mo dyan, sir, nakalagay 340 yung model number niya. Yeah. Sabi po kasi dyan, 340 kilos actually. Pero sa lugar na malalamig yan. Pero ang
in-actual namin sa Pilipinas, syempre may mga exceeding actual na po kami. Ito lang po yung nagagawa niya. 170, ito. Yung 170 na yun, ano yun? Kilos. Actual na po yun. 170 kilo in 24-hour Yes, basis. 24 hours, yes. Kaya kung kakailanganin na more than 120 kilo, Kaya naman. 170 yan eh. I mean, 170 pala. Kung 200 kilo kailangan mo, kukulangan yan. Pero palagi ko, ito lang kasi sa amin lang naman. Kung pangin lang naman, pwede na po yan. Yeah. Sobra-sobra na nga yan eh. Meron akong maliit na resort, yung tawag doon eh. Bahay kubo, Opo. tawagin. Minsan merong event, minsan naman wala. Gusto namin na merong marami kaming ice. Como ito naman ang susunod na step, di ba? May mas malaki tayo, sir. Pero yung actual nito, yan, 227 kumpara sa 170. Yes, sir. Mas marami ito. Mas marami po yan. The more capacity, mas expensive talaga. Paano ba ang details between the two? Siyempre, sir, ang kailangan po naming malaman, ano po ba yung kapasidad na kailangan nyo? Kasi siyempre, hindi naman po ako yung gumagamit ng yelo sa inyo. yelo. Coffee, sir. Nagko-coffee Oh, ka? I'm good. Salamat. Thank you. Ayan na, ito na aking magigiting na. Ito na. Si Ma'am Pearl. Hello, Ma'am Pearl. Saan nyo ako nakita? Facebook. Ulitin ko, yung kapasidad nito, yung una, ito yan. Ha? Yung pangalawa, ito yan. Kasi yung una at pangalawa, pareho lang. Ang napoproduce, Actual. nasa una at pangalawa, 170. kilograms. 24 hours basis yun, ha? Ang yelo po kasi, ito para may idea din kayo, the more na lumalaki po ang kapasidad niya, mas naging efficient siya sa kuryente, nagiging matipid. Oo, yun naman po siya. Pero syempre, inactual naman na po natin. So kung ano po yung nagagawa niya, for example ito, 227 kilos ang actual capacity compare mo sa 170. 100 kilo na agad yung diferensya halos eh. Kunyari ito, ang puhunan mo, 3 piso. Kuryente tubig, 3 piso yung yelo per kilo. Ito, mga 2 piso na lang. Tsaka hindi niya po kailangan mag-upgrade ng 3-phase kasi may mabibili kayong mga yeluhan na ganyan. I-require kayo na mag-apply ng 3-phase na Sa power, Opo, sa power source. supply. Opo, ito hindi na kailangan. Kung hindi naman ganun talaga kalaki yung requirement ninyo, okay na itong panimula. Pero I mind you, kapag ka talagang bitin yung tube, yung yelo talaga, so syempre, iba pa rin yung mas malaki na, yung taga 1 tonelada na po. Sa gamit nila, in actual, yung 170. Per day po ito Per day. Kung okay na di okay na po. Marami. Total in all na to. All na po yan. Installation, Lahat na po. water filtration, the Yes, ice may machine filtration na itself. po. Yes, kasama na po yan. Ito Ngayon, po filtered water to, sir. Ha? Filtered, yeah. If you required us ng purified water, bibili kayo ng purifying machine sa amin. Iba pa kasi yung purifying. Filtered pa lang to. Actually, very basic po yung dapat nating malaman eh. Kasi nalaman ko na yung requirements ninyo. Sabi nyo, ito lang yung kailangan ninyo. 170, okay na. Ang diferensya natin is 40,000. Ang liit na halaga, you go for this 454 kilos. Yes, the third one, right? Yes, ito po. Since 454 kilos na po yung pinag-uusapan natin, medyo malaki na rin po siya. Sa warranty naman po, sir, we have 1-year warranty. Lifetime service warranty tayo sa lahat ng parts natin. Anything na gagawin natin, libre po yun. Kapag ka po may piyesang papalitan, yung travel expenses lang po ang binabayaran natin. Ang hindi natin na warranty po kasi yung pamasahe ng tao papunta. Pero sir, yung pyesa, kung covered ng warranty yung pyesa, for example, 1-year warranty po kasi yan, wala kayong babayaran. Mobilization lamang. Pero kung sakasakali, yung tanong nila sa pyesa, since 1-year warranty, paano kung tapos yung warranty? Yes. Available naman po ang parts sa atin. Kung sakasakali may nasirang pyesa, for example, nasira yung compressor, so yung compressor, papalitan po natin yun. Babayaran yung compressor, pero yung service namin, walang bayad. Again, ang babayaran nyo is travel lang. Was that Travel in expenses. details on the black and white? Yeah, nasa kontrata po Yeah, natin. Sir. okay. Pre-installation na po, training. Actually, yung training, sinasalok lang naman po yan. Yeah, Kailangan mo ba, sasalukin mo ito, Yung place where it's supposed to be. yes, of course. Kailangan din po namin na makita yung paglalagyan pwesto. Kasi maglalagay din po kami, libre na po yung ABR po natin, automatic voltage regulator. In case po na yung may fluctuation sa kuryente ninyo, ayaw namin na masira yung unit namin. Yes. So, Isa pang gusto ko malaman, yung maintenance. basic naman po maintenance niyan eh. Halos wala. Kasi ang trabaho lang niya parang refrigerator lang, palamigin lang po niya tubig, pagyeluhin lang. Siyempre, kailangan nilang maging malinis yung unit. Yun lang naman. Dapat may may freezer type kasi, chest freezer. Chiller type po kasi yung yung ginaganon mo. Oh, yeah. O yun po yung usual na ginagamit sa mga groceries. Ang gawin nyo, if you wanted
wanted to sell and you want to maximize the capacity, yung mga dealers ninyo, for example, meron dyan tindahan na gusto nyo malakas talaga sa yelo, resort, for example, Yeah. supplyan kita ng yelo, kami na bahala sa freezer, babagsakan kita ng yelo. Bigay ka lang ng bigay ng yelo doon. Yung kuryente sa kanila naman na yun eh. Total, may kita naman sila every kilo. Yeah. Isa yun sa mga target market nyo din po eh. Yung mga pasalubong. Kasi sila yung mga may pwesto na, kayo naman makikisaksak lang naman, makikikuryente lang naman kayo. So yung pinaka-renta mo dun sa pinaka-space na yun is yung kikitain nung groceries na nilagyan ninyo. O kayo, supply lang kayo ng supply. Kung for example, binigay mo sa kanila, sir, di-deliver na po namin, 5 piso per kilo lang kami. Yung mga plastic, ma'am, isama nyo po sa costing nyo yun. Kasi may mga nagbebenta ng yelo na magagandang plastic din pinaglagyan. Siyempre, may presyo din yung plastic. Yeah. So, isasama nyo sa costing nyo. Next question ko, the process of from the day one, Mabilis lang po kasi may unit naman tayo. yung unit na makukuha ko, Hindi ito. kinuha mo yan, Bali, nakabaksa po nandyan. nakabox. How long it will take from the day one that we are going? Kapag ka nagbayad kayo, siguro matagal na yung 1 week. Wow, I got more of the information that I need to know. Kaya nga gusto kong magpunta rito. Yeah. Ang gusto ko lang makita mo na ngayon, yung filtration mo na paano may pwede mong ipakita sa akin. Filtration, 3 filter lang naman yun. Yeah. 3 blue filter. May filter na maliit to na nandyan, pero may ikakabit pa kami 3 filter lang, 3-stage filters. Ay, hello sir. Sorry Kala ko magkakasama kayo. Taga saan kayo? Pampanga, sir? Ay, Pampanga. Assist mo silang maigi ha. Saglit lang sir. Yan po yung cabin niya sir. Yeah, itong sa amin ginagamit namin sa church. Okay, I'll go for it. I'll pay the, After delivery na lang po yung other half. Okay, gawin mo na yung kontrata ate. Yes, sir. please. Ilagay mo na rin sa contract yung inad ni sir na UV light. I-note mo na lang din doon na kasi alam ko sa mga package niyo wala kayong kasamang 3 filter, right? Wala, sir. Binigyan ko siya ng 3 filter. So, i-note mo na yun. Wow, swerte naman natin. Siyempre, sir, ay nakita ko mabait ka tao, sir. Minsan po kasi sa kaharap pa lang, sir. Yung pagkausap mo lang. I know you're a good man. Oh, thank you. Minsan, ma'am, masarap bigyan yung mga taong hindi tumatawad. You value our service. Kuha po kayo, ma'am. Sticker ko yan. Nakita ko gano'n. Opo, kuha po kayo. Ano yan? Ayan po, mga sticker. sticker. Ang business sticker ko po, yung oblong. Yun po yung trademark ko eh. Watermark. Ito po, ginagamit ko po ito pang motovlog. Personal vlogs ko. Ito yung logo ko pagka nagbablog ako sa YouTube. Ikaw, sinasabi mo sa kanila na ito kung ganitong nangyayari, Ito lang yung kaya niyang i-produce eh. ito ang consequence ng choices mo. Tama. Yun ang nakagustuhan ko sa iyo. Salamat. Dahil hindi mo sinasabi sa kanila, o sige, bibenta ko sa ito, pero hindi ko alam kung kikita ka o hindi. Oo. Dahil sa gusto mo mangyari, hindi ito ang tama. Ang ginagawa ko po kasi, sir, sa mga customer ko, tinatanong ko sila, ilang families po ba yun nandun sa lugar? Kumbaga, makukulangan sila kasi sa feasibility study sa area. So, ang nangyayari po, yung iba na water station na nagtatayo, like kahit anong business naman, nakukulangan sila dun sa marketing tsaka sa feasibility study sa lugar. Ito po ba possible pa ba, nakikita pa ba to or hindi na? So, ang ginagawa ko, I'll be honest, ilang pamilya pa yung pwedeng maging customer mo doon? Sabihin mo nang meron doon 100 pamilya. 100 pamilya na yun, hindi naman 100% makukuha mo yun eh. Yeah. Sabihin mo na 20% na nakuha mo doon, di thank you. So at least 20 customer lang ang nakuha mo. So sa 20 customer, mabubuhay ba yung negosyo mo? Kung hindi, bakit pa itutuloy? Actually sir, hindi ko binantahan talaga yun. Yung napanood mo? Yeah. Sabi ko, ma'am, malulugi ka lang eh pag ito eh. Pautangin kita ng machine ko, tapos malulugi ka lang. Paano kita masisingil? Yeah. Di ba? Eh, pag na-bankrupt ka, yung makina ko, makikita ko sa online, nakapost, for sale, Watermax machine. Ayoko nang makita yun. Failure ko yun eh. Sabi ko, dapat wala kong makita na binibentang machine ko. E di pag wala akong nakikita, ibig sabihin, kung talaga palang kumikita yung negosyo na binibenta mo, Alfred, e di dapat wala kong binibentang segunda mano. Oh, sa kayo punta? Dito pa kami, sir, ng 1 to 2 days. Anong machine yun, sir? Package ng sir. 9. Good choice. Babang transfer na lang daw, sir. Sige. Sa Pampanga, no? Yes, sa Pampanga. Opo. Sige. Ipa-site visit nyo din, sir. Para sure. Maraming salamat. Sige sir. po. Ingat po kayo sa biyahe, ha? Ingat po. Pagka nag-branch ako, sir, yung quality ng services namin mapapabayaan. Dito monitor ko. Pag umalis ang tao ko dito, bumiyahe, alam ko kung anong araw matatapos siya at anong oras babalik yan. Paano mo naisipan ito? Family business namin na una na kami yung supplier ng mga water system. Sa parents ko, hindi pa usong water station, sir. Nasa water system na po kami.
Ang mga water system noon actually, yung mga filter na ganyan, hindi talaga pang inom noon dito. Nanghugas po yan sa mga kalderong may ginto. Ayun po business ng parents ko. Nagbebenta sila ng mga McGen, Salad Master. Yung Salad Master meron kayo, di ba? Ang mamahalin yan, di ba? Tapos tumataas ang presyo. Kala mong ginto din yan. Tapos kinumpitensya po yan ng iba pang mga cookingware na mas mamahalin din. Reason kung bakit kailangan nyo ng malinis sa tubig para hindi nag-stain. Nagbebenta kami ng water filter noon pa. Hindi po uso water station. Pero may Salad Master na noon, ma'am. Ang tagal na po niyan. 90s pa yan eh. Ini-incorporate nila doon yung whole house water treatment. Yung buong bahay mo, filtered water. Ngayon, hindi pa nag-i-import. Wala pang mga water refilling station before. 1998, amuusbong na yung business na yan. Pero that time, mahal po ang machine. Yung mineral filter lang po, umaabot na agad ng nasa 1.6 to 1.8 million. Yung package 1 ko na taga 100,000, ayun yung taga 1.6 million nila eh. Noon. Pero ngayon, ang mura na. Kasi ang dami ng supplies na nakukuha. Pero dati kasi galing pa US. 13 years old ako nung first bill ko ng water stations eh. Santa Ana, Cagayan pa, police pa yung transaction ko. Nabentahan ko naman, sir. Nung nabentahan ko, sir, parang nasa 380,000 lang yung benta ko. Pagalitan pa ako nung dati ko noon, sir. Ang mura ng benta mo. Milyon ang benta noon eh. So doon ako na-challenge, sabi ko, time will come, sabi ko, mumura to. Nagko-customize ako ng mas murang system. Hindi po ako nag-start agad na manufacturer eh. Nag-start po ako, sir, as water station. Yung water station before, isa yan sa nag-encourage sa akin na magtayo ng negosyo. Huwag kang gagawa ng kaaway, gawa ka ng kaibigan. Yun. Yan ang magandang advice. Hindi, sir, madami ka ng kaibigan ngayon, sir. Marami akong kaibigan. Hanggang Amerika yan. Marami rin kaaway. Yun lang.